Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Ma'am. 2 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang pumasok tayo sa ating bagong taon. Ngunit nananatili pa rin tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Habang ang mundo ay nagmamadaling bumalik na sa dating gawain, business as usual, hinihiling ng simbahan na patuloy tayong huminto upang magnilay at mag-isip. Itinatanong sa atin ng salita ng Diyos ngayong unang biyernes ng taon ang isang mahalagang katanungan. Kilala ba talaga natin si Jesus? Kilala ba talaga natin ang Panginoon na ating sinasampalatayanan? Sa Ebanghelyo, tinanong po si Juan Bautista, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang propeta? Malinaw ang sagot ni Juan, sapagkat kilala niya ang kanyang sarili. Kilala niya kung sino ang Mesiyas. Kaya anong kanyang naging sagot? Hindi ako. Hindi ako si Elias. Hindi ako ang propeta. At sa kanya sinabi ang isang napakabigat na pahayag. May isang nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Naroon si Jesus kasama na nila, ngunit hindi pa rin siya nakilala. Ito po ay isang paalala na posible pala na malapit tayo sa Diyos, malapit tayo kay Jesus, pero hindi natin siya tunay na nakikilala. Kaya nga po sa unang pagbasa, isang paalala ang ibinibigay sa atin ni San Juan tungkol sa panganib ng alin? Ng panlilinlang. Ang unti-unting paglayo sa katotohanan, yun daw pong panlilinlang, unti-unting hindi lamang pagsasabi ng kasinungalingan. Yung panlilinlang, ito rin ay hindi pamumuhay sa katotohanan. Kaya malinaw yung paalala po ni San Juan sa unang pagbasa. Manatili kayo sa Kanya. Kaya nga po yung pananatili natin kay Kristo ay hindi lamang kaalaman tungkol sa Kanyang sarili. Alam yung Kanyang pangalan, alam yung Kanyang birthday, alam yung Kanyang kwento. Yung pananatili po kay Jesus, nangangahulugan, pakikipag-ugnayan sa Kanya, pakikipamuhay, at pagtitiwala sa Kanyang bawat sinasabi at itinuturo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagsisimula po ng ating bagong taon, marami sa atin marahil ang nagtatanong, ano ba ang dapat kong baguhin? Ano ba ang aking mga plano? Ano ang iiwan ko sa nakaraan? Ang salita po ng Diyos ngayon, nagtatanong sa atin ang mas mahalaga. Kilala mo ba talaga ako sa pagsisimula mo ng bagong taon? Kilala mo ba talaga ako sa iyong paglalakbay sa taong ito? Sapagkat maaring oo, aktibo tayo sa simbahan, sa ating parokya, ngunit hindi natin tunay naririnig ang tinig ng Diyos. Maaring palagi tayo nagdarasal ng Santo Rosario, ngunit hindi naman natin hinahayaan ang Diyos na manguna sa ating bawat desisyon at pinipili. Maaring pinagdiriwang natin ang Pasko, ngunit hindi namin lubos na tinatanggap ang Panginoon sa Kanyang pagsilang sa ating puso. Kaya ngayong gabi, sa unang biyernes ng taon, tinuturuan po tayo ni Juan Bautista ng kababaang loob. Hindi niya itinuturo ang sarili. Alam niyo, pwedeng sabihin ni Juan Bautista, nung tinanong siya, ikaw ba ang Mesiyas? Pwede niyang sabihin, atin-atin lang ha, huwag kayong maingay. Ako talaga yung hinihintay ninyo. Pero hindi. Hindi siya nagsinungaling, sapagkat mas pinanghawakan ng katotohanan. Iba po kasi yung hindi nagsisinungaling sa namumuhay sa katotohanan. Hindi niya itinuro yung kanyang sarili. Bakit? Dahil kilala niya kung sino ang tunay na Mesiyas. Sa halip, sinabi niya, huwag niyo akong tignan, siya ang tignan ninyo, sapagkat siya ang tunay na makapangyarihan. Kaya isang mahalagang aral po ang binibigay sa atin ngayong bagong taon. Huwag dapat isentro ang lahat ng bagay sa sarili. Sapagkat una, hindi po axis ang pangalan natin. Diba? Ano ba yung axis?
The earth revolves around itself. Ang buhay magpapatuloy kahit wala tayo. Kaya hindi po umiikot ang mundo sa atin. Pangalawa, bawas-bawasan o alisin ang pagmamataas. Sapagkat darating ang panahon, gaano man katayog ang iyong iniakyat, mas masakit kapag ikay lumagapak. At panghuli, mas maraming puwang ang gawin kay Jesus sa puso at buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, maganda, no? Na sa unang biyernes ng buwan, meron tayong holy hour mamaya, may benediction. Maganda po na mamuhay tayo sa pagiging matahimik. Tahimik, hindi lamang yung hindi nagsasalita. Tahimik sapagkat handang makinig. At sa ating pakikinig, sigurado, mangungusap si Jesus sa puso natin. Puso sa puso. Nang sa gayon, hindi lamang tayo magsisinungaling. Kapag nangusap si Jesus sa puso natin, ipapahayag, isasabuhay ang katotohanan na pinaninindigan natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli natin tanungin, gaano ba kakilala si Jesus? Kilala ko ba talaga si Jesus na aking sinasamba, na aking sinasampalatayanan? Amen.